mabigat kasi, mabigat ang kamay ng administrasyon. Gayon din po ang nakikita natin dito. Upang mapatahimik ang ilang mga kritiko nila at upang masiguro ang darating na mga halalan, nagre-resort o gumagamit ang administrasyon ng tinatawag nating dirty tricks. Bukod pa dito, alam niya na isang dahilan para dyan sa surveillance na yan ay para makahanap daw di umano ng pagkakataon na mataniman sila ng barel at droga. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yes, talaga pong ginigipit si Pastor, maliwanag naman po yan. Katulad ng parati nating dinidiscuss, hindi naman po yata aksidente na si Pastor Quiboloy ay strongly identified sa dating administrasyon at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na kasalukuyang Vice President Inday Sara. Hindi rin po aksidente na binanggit ang pangalan ni VP Inday at ni dating Pangulong Duterte sa pahayag o pagsasaksi ng isang witness sa Senado at sinasabing mayroon daw kinuhang sako ng di umanong mga baril sa bundok na nina Pastor Quiboloy. Hindi aksidente na lahat na yung tatlong yun ay mai-implicate one way or another in a crime. Sa isang krimen. Bakit? Mabigat kasi. Mabigat ang kamay ng administrasyon. Hindi po sila subtle. Kumbaga, ang paraan ng kanilang pamumulitika ay out and out oppression na ginagamit ang batas. Teka, parang pamilyar ito. Panahon ni Marcos Sr., paano siya nagpatagal sa kanyang pwesto, sa sarili niya sa pwesto? Binago niya ang saligang batas. Gumamit siya ng batas, binago niya yung batas, at ginawa niyang tama ang dating mali. So naka 2 terms na siya bilang presidente, biglang nagkaroon ng bagong constitution to allow him to serve more than the allocated 2 years. Hindi lang po yun, para magtagal pa siya sa pwesto, na-allocate sa kanya ang mga iba't ibang mga kapangyarihan ng gobyerno tulad ng paggagawa ng batas. Na bukod tanging kapangyarihan ng lehislatura. By the way, binago din niya yung lehislatura, ginawa niyang unicameral, ginawa niyang batasang pambansa. We'll discuss more on that in a later post, in a later live. Then, in addition to that, nag-allocate siya ng power ng hudikatura, the judicial power. Some of it was allocated to former President Marcos Sr. And how did he do that? Binago niya yung saligang batas, di ba? At pinayagan siya ng Korte Suprema at through the means of the Constitution na magkaroon ng kapangyarihan na mag-issue ng tinatawag ng arrest, search, and seizure order. Ano yun? Basically, either arrest warrant or search warrant. Or at kung may makita, seize. The seizure of a person is an arrest. The seizure of things is a seizure resulting from a search warrant. Alright. So, bakit sinasabi natin na judicial power ito? Kasi usually, nagkaka-issuehan lang ng arrest warrant or search warrant matapos ang due process at na sa harap ng isang hukom, a fair and impartial judge based on evidence in accordance with rules and law. Yan po ang due process. So, para maikutan yung requirement na kailangan na ng due process at kailangang hukom, binago ang saligang batas at ang interpretasyon na ito upang makakapag-issue ang presidente ng tinatawag na ASO, ASSO, Arrest, Search, and Seizure Order. Ito ang puntanging dahilan kung bakit tinawag na diktador si Marcos Sr. Dahil may power siya to make laws, may power siya to issue arrest, search, and seizure orders, and may power siya as the president to execute the laws. Okay? So, gayon din po ang nakikita natin dito.
upang mapatahimik ang ilang mga kritiko nila at upang masiguro ang darating na mga halalan, nagre-resort o gumagamit ang administrasyon ng tinatawag nating dirty tricks. Gagamitin nila yung batas pero hindi in a fair and even manner. So sabihin na natin may kaso si Pastor Kibuloy, kasama sa kanyang pahayagan, mayroon naman daw mga depensa. Yun nga lang, kailangan bilang isang mamamayan ng bansa, idedepensahan muna siya ng ating gobyerno, ng ating estado. Bago magkaroon ng extradition, kailangan dinggin ang kaso dito. Kailangan harapin sa hukuman ng mga gustong magpa-extradite sa kanya at doon sila, maglilitis sila base doon sa karapatan niyang manatili dito sa Pilipinas o sa karapatan niyang mag-travel. So, ang karapatan to travel includes the right not to travel, diba? So, yung sapilitang pagbabalik sa kanya sa Estados Unidos ay kailangan base sa isang desisyon at order ng isang hukom matapos ang due process. Yun po ang panawagan ni Pastor Kibuloy, simple lang. I-execute nyo naman ang batas bago ang lahat. Bago kayo sumamba sa mga dayuhan, sa mga puti, o sa mga overlord, sa mga puwersang kolonyal, protektahan muna ang mga mamamayan ng Pilipinas at mag-afford ng due process na nakasaad naman sa ating saligang batas. Di pa naman binabago, di ba? Naku, pag ang saligang batas natin, binago yung Bill of Rights. Huwag na natin pong intayin yan. Kasi marami ang mapapahamak. Marami ang maghihirap kapag ang Bill of Rights na po ang pinakialaman. Ano pang sabi ni Pastor? Ang sinasabi niya ay posible na namimiligro na ang buhay niya at gagamitin sa paraan ng pag-serve ng kanyang warrant o kaya extradition, gagamitin ang pagkakataon na ito ayon sa kanya na siya ay tapusin na. Ngayon pa lang, sinasabi niya, hindi na nila nararamdaman na sila ay ligtas. Wala nang safety, wala nang pakiramdam na safe sila. Hindi lang siya, kundi pati yung mga ministro niya, pati yung mga kasapi, pati yung mga opisyales ng Kingdom of Jesus Christ. Lahat po, pakiramdam nila na mimiligro ang buhay nila. Constantly under surveillance daw sila, ayon kay Pastor. Constantly, ramdam nilang pinagmamanmanan sila. Kung saan na daw natutulog ang mga kasamahan niya. Kung saan na rin siya lumalagi. Nang sa gayon ay mawala sila sa mga mata ng mga taong hindi ka nais-nais ang hangad sa kanila. Bukod pa dito, alam niya na isang dahilan para dyan sa surveillance na yan ay para makahanap daw di umano ng pagkakataon na mataniman sila ng barel at droga. Alam natin may basihan ang sinasabi ni Pastor dito dahil nga nabanggit na sa Senate hearing yung tungkol sa mga barel. Sabi pa niya, kung umabot dun sa punto na hindi sila bibigyan ng pagkakataon sa hustisya, we will resist, sabi niya. Kung hindi daw nila, lalong-lalo na't ang dinig niya o base sa kanyang impormasyon, pag nag-serve ng search warrant sa kanya, posibleng hindi payagan na magkaroon ng mga saksi. Wala daw mga witnesses. Yun daw gagawing paraan ng sa gayon sila ay mataniman. Guys, naiintindihan ko na hindi tayo lahat nananampalataya sa pare-parehong relihiyon, gayon pa man, bigyan naman natin ng konting respeto ang kakaibang mga relihiyon, kakaibang paniniwala ng iba't ibang mga tao. Hindi lahat po ng nandito ay Kristiyano,
Hindi po lahat ng nandito ay naniniwala nga na may Diyos. Hindi lahat tayo pare-pareho ng paniniwala at pananampalataya, pero kinakailangan respetuhin natin ang lahat. So wag po tayong mangiinsulto ng ibang relihiyon dito sa aming mga comment section. Pag sinabi na, isa pang rule, pag sinabi po ninyong may troll dito, kailangan po i-identify ninyo nang sa gayon ma-actionan. Okay? Alright. Sinabi pa niya, it is an evil, unrighteous administration. Sinasabi niya ito, hindi lang dahil dun sa mga pending na posibleng mga aksyon sa kanya, kung hindi doon sa panggigipit sa SMNI, sa panggigipit ng kanilang stasyon, sa mga threats, sa ay nako, wag po tayong ganyan ha. Wag po natin dalhin ang competing religions dito. Nirerespeto natin lahat sila. At lahat kayo, nirerespeto namin sa inyong mga paniniwala. So, wag naman po kayong magsiraan dito. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.